Ito ho mga kapita, pag-uusapan ho natin itong isang abogado na i-explain niya ho sa lahat ng ating mga kababayan kung gaano ho nila kamahal na mahal ang Tatay Digong lalo na tuwing Pasko ha. Lalo na pag sumasapit ho ang Kapaskuhan, sobrang saya ho ng mga kabataan, mga kababaihan na talaga naman mga kapdite. Mahal na mahal ho talaga si Tatay Digong. Pero dahil nga walang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr., dinala ho siya sa ICC. Dito mga kapatid, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react sa sasabihin ho ng isang abogado na mismo ho siya, hindi niya ho mapigilan maging emosyonal dahil sa kababuyan, kawalang hiyaan ni Marcos Jr. na tignan niyo ho, Paskong Pasko hinahanap po si Tatay Digong ng ating mga kababayan sa Dabawenyos. Ayan mga update sabay-sabay na ho tayo, rekta na ho tayo dito. Other day, a few days ago, section na. I attended a Christmas party sa mga bata at sa mga abused women. Palagi yan, Pasko, every Christmas. These are his advocacies dito sa Davao. Hindi alam ng mga hindi taga Davao. Pero every Christmas, and year-round, he has been supporting this advocacy. Dalawang tao ang lalambot sa puso niya. Bata at mga babaeng inaabuso. Diba? Ayan nga ho mga update malinaw na ho na sobrang pagmamalasakit ni Tatay Digong sa mga ating kababayan, lalo na sa kababaihan, sa mga kabataan, hindi ho siya nakakalimutan. Taon-taon ho daw niyang ginagawa iyan. Taon-taon hong tumutulong si Tatay Digong sa kanyang mga nasasakupan. Kaya mga update, mahirap ho talagang kalimutan ito si Tatay Digong na kahit anong gawin nila sa kanya, dyan sa ICC, wala ho yung mga milyon-milyong Pilipino na nakita ho talaga yung totoong pagsiservisyo niya, hindi na ho yun makakalimutan. Kahit baliktarin pa ni Marcos Jr. ang mundo, hindi niya ho mababaliktad yung mga Pilipinong totoong sumuporta, nagmahal kay Tatay Digong. Dito kasi kay Marcos Jr., trolls na lang ho talaga yung nagmamahal. Trolls na lang ho, yung mga binabayaran niya na lang ho mga kabit. Yun na lang yung mga sumusuporta sa kanya na nagpapabong sa media. Pero ang totoong sigaw ng taong bayan, Duterte pa rin. Kaya nga hindi natin na humahintay ang 2028 na iluklok si VP Sara bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya mga kabit, hintayin ho natin ang malaking pagbabago, ibalik ang Duterte sa pwesto. Diba? Sang-ayon ho ba kayo mga kabit na ibalik ang mga Duterte sa pwesto? O manatili ho tayo sa administrasyon ng bangag na presidenteng si Marcos? Ano hong gusto nyo mga kabit? I-komento nyo yan sa ating comment section. Russia at marami din pong mga bansa na ayaw na rin na magpasakop or matras na sa kanilang jurisdiction po, attorney. Sa tingin nyo po, may malaking tulong ito sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? May impact, no, sa kaso. As I've said earlier, the Rome Statute should only be applied to the countries who have accepted the provision of the Rome Statute. Ibig sabihin, who became what you call state parties to this statute. Yung mga nations, yung mga bansa na ayaw sumapit dito, respect them. Do not, nangyayari kasi, like in the case of Israel, Israel is not a member, and yet the ICC is investigating that particular, the country of, the nation of Israel. And as it turned out, what are they investigating? They're investigating alleged crimes that allegedly happened inside Palestine, or particularly in Gaza. Palestine is not a member of the ICC. No? So, ganun din ang, that's the reason why these countries are upset, if I may call it that way, no? In fact, angry, considering the fact that they already have imposed sanctions on ICC judges for having to proceed with the investigation involving these countries who are not members or state parties to the Rome Statute. So yun po yung
Yun po yung problema dito. Kung bakit makikialam yung yung ICC sa mga bansa na hindi naman gustong sumapi dito sa provision under the Rome Statutes. Opo. And dito naman po sa nabanggit niyo po na overwhelming yung suporta, mahigit 9 na buwan na po na nakadetine ang dating Pangulo sa ICC. Para po sa mga nagtataka rin, bakit kaya hindi nawawala, hindi naglalaho yung suporta ng ating mga kababayan sa dating Pangulo kahit na hindi nila ito nakikita sa mahabang panahon. Siguro huling public appearance niya maliban doon sa Hong Kong ay yung panahon po na siya po'y inaaresto po, attorney. I'll put that into context, Elmar. Una, I came across with a survey dated May 2025. Yung survey na yan, siguro you can Google it, na nagtaka ako kung bakit in terms of trust rating, hindi naman siya Pangulo for the last 3 years, siya yung nasa taas. 65% if I may recall. Followed by VP Sara. Pangatlo sa baba, si President Bongbong. So ganun po siya kapopular even after he has left office for several years now. And in a personal context, nung bumisita ako sa Hague nung April at ngayon sa December, nakakabusog puso po yung patuloy na suporta ng mga Pilipinos. Hindi lang po yung those based in The Hague, pati yung mga Pilipino galing sa labas ng Netherlands na bumibisita doon kahit na hindi nila makita yung dating Pangulo. Basta makakapunta lang as close as they can doon sa tinatawag na Duterte Street. Magsalo-salo, kantahan, kwentuhan. Tuloy po yung dagsaan ng mga tao. At gumagastos sila ng oras, oras, pamasahe. In fact, at one time, ayaw ko kung biro yun. Ayan mga ka-update sa talang buhay ho ni Marcos Jr., never na never niya hong mararanasan niyang ganyang karaming Pilipino. Mga OFWs yan mga ka-update hindi naman ho biro-biro yan. Pati mga ating kababayang OFWs isipin nyo, galing pang ibang bansa, lilipad ng Netherlands para lamang ho makipagsaya. Mapasyalan ng Tatay Digong kahit hindi ho nila makita. Yan ho yung pinaka hindi sasapitin ni Marcos Jr. na totoong pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi niya ho yan sasapitin kasi oras na makulong yan si Marcos Jr. mga ka-update, tuwang-tuwa pa yung mga Pilipino, mga OFWs, ni isa wala hong bibisita sa kanya mga ka-update. Alam niyo yung bibisita sa kanya, ayan yung mga tuta niya, kamukha nila Auntie Claire Castro. Yan lamang ho, pero yung katulad ho niyan, yung dumadagsa pa yung mga Pilipino para lang ho makita o mapunta lang dyan sa Duterte Street. Hindi ho dadanasin ni Marcos Jr. yan. Si Tatay Digong lang ho, yung nakagawa ng ganyan. Si Tatay Digong lang ho, na kahit na binastos ho ang kanyang pagkatao, binastos ho ang kanyang pamilya, ramdam na ramdam po natin na ang mga Pilipino ay matindi ho ang pagsusuporta, ang pagmamahal ho sa kanila. Kasi nga ho yung totoong nanunungkulan, sobrang saya, sobrang ganda ng pamumuno niya noong kapanahunan ho niya. Tahimik ho yung ating bansa. Mga malalaking bansa, Amerika, Russia, China, nire-respeto ho siya. Hindi ho siya binabastos. Kasi kahit na maliit na bansa lang ho tayo, hahamunin ho ni Tatay Digong yung mga yan. Ganyan ho katapang ating leader. Pero tingnan nyo si Marcos Jr. tuwing may international. Diba? May international meeting, ano ho siya? Kinatatawanan lang ho siya. Pinagtatawanan lang ho siya ng mga ibang presidente. Katawa-tawa ho siya. Kaya itong, yan, yung mga party-party ho na yan, hindi ho sasapitin na Marcos Jr. Lalo na oras na makahuwi si Tatay Digong, sigurado, milyong Pilipino mga ka-update ang sasalubong dito kay Tatay Digong. Agree ho ba kayo mga ka-update na milyong Pilipino ang sasalubong kay Tatay Digong oras na makauwi siya ng ating bansa? Si Marcos mga ka-update, wala. Hindi ho niya sasapitin yan. Lahat ho ng kapaitan sa ating bansa, sa buong mundo, yun po yung sasapitin niya. Mapait na karma yung sa kanya mga ka-update. Yung sinabi ng Pangulo last when we were there, sabi niya, nung nalaman ng presidente na may mga tao pa doon sa labas, sabi niya,
sabihin nyo na pauwi na sila kasi malamig. Wala na tayong magawa kung gusto nilang maghintay at maglabas at express their support and prayer to the former president. So, yun po yung ako hindi na ako magtataka. Siguro sa ibang tao magtataka sila kung bakit hanggang ngayon ganun yung klaseng suporta. Lalong-lalo na sa mga OFWs. Opo. Attorney, itong mataas pa rin na pagsuporta, mataas pa rin na impluensya ng dating Pangulo dito sa mga supporters po niya. Nakikita niyo po ba ito na parang banta? Kasi doon po sa interim release na decision din, parang ito rin yung nababanggit Kumbaga, yung pagkapanalo niya as mayor, kung maalala niyo po, yung during sa kanyang birthday, grabe yung suporta buong bansa, mga supporters niya sa iba't ibang bahagi ng bansa, and at the same time, sa iba't ibang bahagi ng mundo, talagang nagdiwang sa kanyang kaarawan kahit wala doon po yung birthday celebrant. May tuturing ba itong banta din? Kasi ito yung nakikita na dahil meron pa rin siyang say, meron pa rin siyang impluensya, baka hindi na ito magpakita kung papayagan yung interim release po, Attorney. Magandang katanungan po yan, and good that you mentioned that. Kasi when I read the decision denying the interim release, isa po yan dun sa sinabi na grounds why they denied it. Malakas yung influensya. Sabi ko naman, pag malakas yung suporta, pagdadasal para sa isang tao, naniniwala sila dun sa tao na yon, don't take it against that person. Hindi mo mapigil yung tao na magpalabas ng expression of support and prayer to that particular person. In this case, the former president. So don't take it against him. If there's so much support, you might consider it as influence, pero sa kalagayan niya, narinig niyo ba sa kanya na, sige, marami akong suporta, habulin niyo yung mga nag-file ng kaso sa akin? Wala kang marinig sa kanya. Kaya yun, dun pa lang, do not interpret the overwhelming support and prayer of people across the world, not only of Filipinos, or mostly Filipinos, but even non-Filipinos for that matter. And that would now be construed against the man who is detained in The Hague. Hindi mo mapigilan yung mga tao na magbigay na magpapahayag ng suporta at dasal para sa kanya. So I think that has to be taken in its proper context. No? That has to be taken in its proper context. Wala kang marinig sa kanya na that he is asking his supporters to do something about his case. Wala po. And what gives him that reason, that motivation to continue with this fight, notwithstanding his condition, the difficult circumstances that he is in now, is because of the support and prayer of the people across the world. So yun po ang gusto nating iklaro lang sa punto ng appreciation on whether may banta o yung influensya would be equated to banta. Wala kang marinig sa kanya na pagbabanta. Gamit yung mga tao who have been expressing support. You never heard it from him. And I can say that as a lawyer, I've never heard it from him as well. Opo, Attorney, pag-upo pa lang ng dating Pangulo sa pagka-presidente noong 2016, mataas na yung grado na binigay sa kanya ng publiko. Pagbaba niya, mataas pa rin yung grado na binigay ng publiko sa kanya, yung satisfaction, trust rating, at nagtuloy-tuloy yan at nabanggit mo nga hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga nag-uumapaw pa rin ang pagpapahayag ng suporta sa dating Pangulo. Hindi ba ito maaring kumbaga patunay
na yung mga akusasyon laban sa kanya ay mali. Kasi kung meron siyang pang-aabuso na ginawa sa kanyang termino, hindi po ba magre-reflect din yan at ang taong bayan ang makapagsasabi kung ito ba'y naging mabuti na leader o naging masamang leader, naging abusadong leader, at yung mga akusasyon laban sa kanya ay totoo, hindi, attorney? Alam mo, may nakausap ako the other night during a Christmas party. Exactly what you told me. Ganon din ang sinabi niya. Kung talagang masama yung tao, may ginawa na maramihang paglabag sa batas, bakit umaapaw at patuloy, hindi lang umaapaw, at patuloy yung suporta para sa kanya? So, yun pa lang, you have to ask that question yourself. All across the political divide, kasama na yung nasa kabila na ayaw maniwala na yung dating Pangulo, si Tatay Digong, si Mayor Rudy, sa mga kaibigan, bahay nga lang ang gusto niyang matawag sa kanya, na he did it for the country and for the Filipino people. Yun po ang pabalik-balik na sinasabi. And in fact, during the campaign, I saw one video clip. Sabi niya, sa gagawin kong ito, mukhang makikita ko, makukulong ako. Pero hindi niya aatrasan yung kailangan niyang gawin para sa bansa at para sa mamamayang Pilipino. Yun ang kaibahan. And, pero if I may, magdagdag lang ako sa maliit na konteksto dito sa taong ito. A few days ago, I attended a Christmas party sa mga bata at sa mga abused women. Palagi yan, Pasko, every Christmas. These are his advocacies dito sa Davao. Hindi alam ng mga hindi taga Davao. Pero every Christmas and year-round, he has been supporting this advocacy. Dalawang tao ang lalambot sa puso niya, bata at mga babaeng inaabuso. So hindi ako magtataka kung bakit patuloy yung suporta at pagdadasal sa taong ito. Opo. Attorney, may dagdag ko lang din po. Sa political capital na kanya pong naliko mula nung siya ay local official pa, no, hanggang sa naging presidente nga, ito ba'y kanya ring na ibahagi doon sa kanyang mga anak na nasa politika rin ngayon, lalo na kay Vice President Sara Duterte? Alam natin si VP Sara, local official yan, nagumpisa, no? Wala namang national position hanggang sa naging vice president. Pero alam natin, limited lang yung kanyang kapangyarihan. Naging cabinet secretary or naging DepEd secretary din po siya and naging president. Pero unlike sa pagiging presidente or ibang mga national, talagang maraming mga nagagawa, maraming kapangyarihan. At nananatili siyang mataas ngayon at yung iba pang mga anak niya talagang laman din, no, na kahit na yung mga taga-ibang lugar na hindi lang taga Davao City, hindi lang taga Mindanao, talagang kilala at kumbaga kinikilala sila, no, kahit na hindi pa nakapagsilbi in a national level. Ito bang mga naibahagi ba ni ni former President Rodrigo Duterte itong mga political capital na kanyang nalikom po sa mahabang kanyang posisyon po, sa mahaba pagsiservisyo niya? I would look at it in a more fundamental way. Hindi lang po political capital ito, kundi karakter ng tao na ipamana doon sa mga anak. Karakter po ito. Kaya kung ano makita ng tao, yun yung personalidad at karakter ng tao. Alam niyo ba yung pumunta ako sa HIC na nung December na nakita kami ni VP Sara, I was surprised as every day he would visit his father, he would take the bus. Wala po siyang private vehicle doon. Naglalakad doon sa bus station. Pagdating doon sa bus station, lalakad ka pa ng more than half a kilometer to the detention facility. Yun po ang ginagawa ni VP Sara.
So it's basically the character of the person. So if you would be able to project that, in a very honest, candid manner to the people that you serve, ang resulting effect nga, yung sinasabi mong political capital. Pag hindi ka matino, hindi ka honest, no? In your dealings with sa kapwa, sa tao. And in this case, yung sinisilbihan mo, ay wala talagang maniwala sa iyo. O kung meron man, yung doon sa baka makakakuha ng what you call people of vested interest, But to the people whom you really want to serve, and you show that kind of true character, the character not just a leader, but as a person who is willing to share your life with others, the resulting effect is the huge political capital that you had. And by the way, the motivation is not the political capital. The motivation is simply to serve. Kung, it's simply wanting to do what is right sa kapwa mo. Yun. At nakita ko yan sa dating presidente. Nakita ko rin yan sa mga anak. Marami nagsasabi nga at I'm one of them. Baste is makita mo yung ama. Yung nadadaanan ngayon ni ni Vice President Sara Duterte na mga critics, no, mga iba't ibang mga aligasyon sa kanya at nabanggit nga niya ito pong possible na pagharang para sa possible niyang pagtakbo sa 2028, no. Ito rin ay napagdaanan po ni former President Rodrigo Duterte nung siya tumatakbo, biglang nagsulputan yung kanyang mga issue. So, ang kaibahan lang din, no, kung maalala din natin panahon po noong tumatakbo rin or nagpahayag ng pagtakbo itong si dating Vice President Binay, no, siya yung nangunguna sa sa mga survey din for presidential. Medyo napuruhan siya ng husto, pero ang kakaiba dito ngayon kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa rin yung kanyang rating kaysa sa Pangulo sa kabila ng limitado niyang kapangyarihan sa executive, no? Sinasabi nga spare tire lang po siya. So itong lahat po kumbaga naka-build up na rin itong si Vice President Sara Duterte po, o malaki rin ang ambag ng kanyang tatay po dito na naipamana nga gaya ng napag-usapan natin kanina, attorney. Opo, one thing that carries in her is a character of the character that she inherited from her father, and she can stand on her own insofar as the personality that she has right now, no, not just as Inday Sara but as a public servant, no. Pero hanggang sa ngayon hindi man siya nagsasabi na tatakbo siya o hindi, for that matter. So ako, on my part, I will have to leave it at that, no, insofar as she is concerned. But I would recall, because you mentioned about yung pagtakbo ng dating Pangulo, I would recall that time when former President or Mayor Rudy, even until the end when he finally decided to file his certificate of candidacy for the presidency, he keeps on saying no. At totoo po yan, hindi po yan yung parang pamulitika na no pero yes pala. And there have been a lot of occasions where, and he knows the pressure that the people around him and even around the world, that they want him to run for president. But eto sa akin na ito. But any political animal, for that matter, no, any politician would always aspire something higher. Pero sa nakikita niya, mahirap. Kasi a lot of it were not in his favor. Una, sinong mayor ang naging presidente kaagad? Tumakbong presidente yung mayor at nanalo. Wala pa po sa kasaysayan. Wala po siyang partido. Yung partido niya,
sobrang liit, no? May yung PDP Laban, meron pa nga nagsabi sa akin, tricycle party. Kakasya lang sa isang tricycle yung partido, yung both in the members of the House and in the Senate. So, ganun lang po, kaliit at that time. And then, wala rin po siyang political machinery at pera na tatakbo on a national campaign. So, yun po yung mga situation that he was in at that time. But it has to come to a point where he has to decide on his own, and which he did, no? Kaya mga kabdita, malaking pasasalamat ho natin kay Tatay Digong kasi sabi niya noon, ayaw niya hong tumakbo bilang presidente. Pero dahil sa sigaw ng taong bayan, napilit ho nila si Tatay Digong tumakbo. Tignan niyo kung si Marcos Jr. yung naging presidente sa kapanahunan niya, tapos dumating yung COVID-19, puro nang magnanakaw diyan sa gobyerno ni Marcos Jr. ngayon. Tingin niyo ho ba ano mangyayari sa ating bansa? Mauubos ho yung mga Pilipino. Mauubos ho tayo. Wala na hong magugutom kasi patay na ho lahat nun. Di ba? Kaya malaking pasalamat natin sa Panginoong Diyos na si Tatay Digong ho lumuklok sa panahon na iyon. Kaya mga kabdit, sa 2028, paupuin ho natin ulit ang isang Duterte. Kaugaling ng kanyang tatay na may pagkaberdugo sa mga kriminal, berdugo sa mga magnanakaw at mga gumagamit ng Coca-Cola. Paluklukin ho natin si Vice Presidente Sara Duterte. Diba? Kaya mga kabdita, naniniwala din ho ako na kung totoong masama ang ginawa ni Tatay Digong, magre-reflect ho sa kanya lahat. Pero tingnan nyo, kahit ikinulong siya sa ICC ng sapilitan, yun sigaw ng taong bayan ng mga OFWs, mga Pilipino, mahal na mahal nila si Tatay Digong, gusto nilang mauwi yan at si Marcos Jr. ang itapon sa ICC. Diba? Kaya mga kabdita, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video. Kung meron ho kayo naging opinion, reaction at may i-komento, pag-usapan ho natin yan sa comment section.